Lahat napapatingin, naaakit at nababaliw sa kanya. Pwede siya ikumpara sa isang queen bee. Hindi ang queen bee na yan ha, yung queen bee na center of attention. Tipong pag may pumasok na babae sa voice channel sa isang male-dominated Discord server, in real time makikita mong bubukas ang floodgate ng mga lalaki. Mina, what's up? Hanga rin talaga ako sa mga nagmumonghe. Like how on earth sila nakakapagtigil mag-isip ng mga makamundong bagay. Hindi ko sinasabi na ganun lagi iniisip ko, and guys, seriously, kung wala kayong ibang iniisip kundi mga lustful thoughts, magpatay na kayo. Anyway, we live in a society na kabilat ka na ng mga temptations. In fact, literal na nasa kamay mo na mismo ang temptations na pwedeng sumira ng wirings sa utak mo. Like this, and also this. Giggity! Kaya parang hard mode na hindi mag-isip ng kung ano-ano, pero paano ka iiwas kung mismong temptations na ang susubok sa limits mo. Gaya na lang dito sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Itong anime na Medaka Kuroiwa is impervious to my charms. And bago mo pa i-post tong video at i-search sa dictionary kung ano ang meaning ng impervious, well, basically ang meaning lang naman nun is unaffected. Anime to na part ng lineup ng Winter 2025. Tungkol ito sa babaeng masyadong favorite ni Lord kasi mula pagsilang niya ay sobrang cute na niya, and habang tumatanda siya ay paganda siya ng paganda. Lahat ng qualities na hinahangad ng isang babae at pinapanta siya ng lalaki ay nasa kanya na. Siya si Mona Kawaii, mapababae o lalaki ay head over heels sa kanya. Well, I can't blame them kasi maganda naman talaga itong si Mona at alam niya yon. Alam na alam niya yun. Kumbaga may pagka-narcissistic itong si Mona. So sa isang narcissistic na tao, ang pinaka-nakaka-triggered ay hindi sila pansinin. Nasanay kasi sila sa mga positive compliments mula sa ibang tao. Kaya markadong-markado kay Mona itong si Medaka kasi hindi siya tinatablan ng charms ni Mona. Kahit anong pa-cute at pang-aakit ay wala lang kay Medaka. Heck, sinusungitan pa nga niya si Mona at tinitignan na masama every time sinusubukan ito na magpapansin sa kanya. Which mas lalo nakakapagpa-trigger kay Mona kasi sa lahat ng lalaki, si Medaka lang ang hindi nagre-react sa mga ginagawa niya. Pinakita niya yung legs, tiyan, bra, panty, tapos pinatungan pa niya din kinabi doon, pero lahat ng effort na yan ni Mona ay hindi pa rin tumalab kay Medaka. Palaisipan, di ba? Like sa lalaking single na hindi mag-give in sa mga actions na yon, dalawa lang ang pwedeng sagot dyan. Either bading itong si Medaka o magapari siya someday. Which nalaman natin na kaya pala nagpipigil itong si Medaka kasi magiging tagapagmana pala siya ng isang templo at hindi siya pwede dumikit sa mga babae o mag-isip ng kahit anong malalaswa. Kung naghahanap o nagkikrave kayo sa mga comedy ecchi na under sa romance genre, I highly recommend itong Medaka Kuroiwa is impervious to my charm. May ko-compared ko siya sa mga anime na may similar trope na gaya ng Takagi, Kubo, Nagatoro, and etc. Pero seryoso, tumanggi siya sa mga ganito para sarili. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. May mga tips ba kayo para umiwas sa mga temptations sa paligid? Comment down below. With that, well, yun lang.